Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsubaybay at pagsuporta sa bawat kwentong ibinabahagi ko rito sa mga kwento ni Angelina. Ang inyong suporta at mga komento ay nagbibigay sa akin ng inspirasyon upang magpatuloy sa paglikha ng mga makabuluhang kwento. Sana ay patuloy ninyong samahan si Angelina sa bawat yugto ng kanyang mga kwento. Permahan mo ang kontrata. Ang tanging tungkulin mo lang ay magbigay ng tagapagmana. Hindi minahal ng sarili niyang pamilya at ginamit na parang isang paninda. Napilitan si Dr. Jade Manalo na pumasok sa isang contract marriage kay Sebastian Alberto. Isang malamig at walang awang bilyonaryo na nasa kalagayan ng comatose. Pumasok siya sa marangyang mundo nito bilang isang hindi gustong asawa na inaasahang magtatali ng sarili sa isang lalaking natutulog lang. Hindi niya inaasahan na imumulat nito ang matatalim nitong kulay abong mga mata. Ngunit ang makaligtas sa kanyang tuksik na pamilya ay simula pa lamang ng laban. Habang unti-unting nahuhulog si Jade sa isang mapanganib at paikot-ikot na obsesyon sa high society, mga bagong kaaway na nais niyang puksain at mga lumang pagtataksil, napagtanto niyang naipit siya sa isang masalimuot na tadhana. Akala niya ay isa lamang siyang mahinang babae na madali nilang madudurog. Lubos nilang minamaliit ang lalaking nasa tabi niya ngayon. Dahil sa oras na angkinin ni Sebastian ang kanyang asawa, babaguhin niya ang lahat ng batas ng kanyang imperyo para lamang mapanatili itong ligtas. Lalabanan niya ang sarili niyang kadugo. Dudurugin ang sinumang magtatangkang manggulo sa katahimikan nito at ipapakita sa buong mundo na ang babaeng itinapon nila ang siyang tanging taong poprotektahan niya habang buhay. Magandang araw sa lahat ng manunood ng mga kwento ni Angelina at narito po ang pagsisimula ng ating kwento. Ang amoy ng gamot at ang nakakangilong tunog ng heart monitor ang nagsilbing musika sa bawat gabi ni Dr. Jade Manalo. Sa loob ng marangyang mansyon ng pamilya Alberto, siya ang itinuturing na asawa ng lalaking natutulog na tila walang hanggan, si Sebastian Alberto. Pirmahan mo ang kontrata, Jade. Huwag kang mag-inerte. Hindi ka namin pinalaki para maging doktor lang na walang ipon. Bulyaw ng kanyang ina habang ipinapatong ang isang dokumento sa ibabaw ng hapagkainan. Tumingin si Jade sa papel. Nakasulat doon ang mga terminong hindi niya akalaing papasukin niya. Magiging asawa siya sa papel. Magbibigay siya ng tagapagmana. Ito lang ang paraan para mabura ang utang ng pamilya natin, Jade. Dagdag ng kanyang ama na may halong banta ng boses. Humigpit naman ang hawak ni Jade sa kanyang ballpen. Sa loob ng ilang taon, siya ang nagsilbing tagapagtaguyod ng kanyang pamilya. Ngunit kahit kailan hindi siya nakaramdam ng pagmamahal mula sa kanila. Para sa kanila, siya ay isang produkto. Isang puhunan na dapat ibenta sa mataas na halaga. Nang gabing iyon, mag-isa siyang dinala sa mansyon ni Sebastian. Napakalawak ng kwarto ay puno ng mamahaling gamit. Ngunit ang sentro ng lahat ay ang lalaking nakahiga sa gitna ng malaking kama. Si Sebastian Alberto, ang bilyonaryong kilala sa pagiging malamig, malupit at walang awang nagpapatakbo ng Alberto Empire. Lumapit si Jade sa kama, tinitigan ang mukha nito. Kahit sa pagkakatulog, ang kanyang mga kilay ay tila may bakas rin ng otoridad. Patawad. Bulong ni Jade habang hinahawakan ang malamig na kamay nito para suriin ang pulso. Napilitan lang ako. Pero huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang trabaho ko bilang asawa mo. Kahit na alam kong hindi mo ito mararamdaman. Hindi niya alam sa bawat katagang binibitawan niya, may isang pares na mga mata na unti-unting nagpupumigla sa kadiliman. Sa ilalim ng makapal na kumot, ang kamay ni Sebastian ay bahagyang kumilos.
Isang indikasyon na tulog na bilyonaryo ay unti-unti nang nagbabalik. Nagsimula ang kanyang buhay sa loob ng hawla ng ginto, ngunit hindi niya alam na ang kasunduang ito ang magiging mitya ng pagbabago ng kanyang buong pagkatao. Lumipas ang 1 linggo ng pagiging asawa sa papel. Sa araw-araw si Jade ang nagsisilbing nurse at asawa nito. Pinupunasan niya ang binti at braso nito. Kinakausap ito tungkol sa mga maliliit na bagay at matiyagang naghihintay na magising ang lalaki. Hindi dahil sa gusto niyang magkaanak, kundi dahil iyon ang kanyang profesional na tungkulin bilang isang doktor. Gabi na tahimik ang buong mansyon, maliban sa mahinang ugong ng aircon at ang regular na beep ng medical equipment. Habang maingat na binabasa ni Jade ang chart ng pasyente, naramdaman niya ang isang kakaibang presensya. Huminto ang kanyang kamay sa pagpupuna sa braso ni Sebastian. Nanigas siya nang maramdaman niyang humigpit ang pagkakahawak ng lalaki sa kanyang pulso. Sebastian? Nauutal na tanong naman ni Jade. Dahan-dahan ang mga matang akala ng mundo ay wala ng pag-asang imulat ay bumukas. Hindi iyon ang mga mata ng isang taong bagong gising mula sa mahimbing na tulog. Iyon ay mga mata ng isang kulay abo ang mga iyon, malamig, matalim at puno ng panganib. Gulat na napaatras si Jade, ngunit hindi bumitaw ang lalaki. Sa isang iglap, gamit ang natitira nitong lakas, hinila siya nito papalapit sa kama. Ang init ng katawan ni Sebastian ay bumabalot sa kanya at ang kanyang mukha ay ilang pulgada lamang ang layo mula sa lalaki. Sino ka? Ang boses nito ay paos, garalgal ngunit puno ng otoridad na nagpapatindig ng balahibo. At bakit ka nasa loob ng aking kwarto? Hindi makahinga si Jade. Ang lalaking nasa harapan niya ay hindi ang mahinang pasyente na inalagaan niya. Ito ang bilyonaryong kinatatakutan ng lahat. Ang mga daliri ni Sebastian ay madiin sa kanyang braso. Tila sinusukat ang kanyang katapatan. Ako si Jade. Sagot naman ni Jade. Pilit na pinapakalma ang kanyang kabog ng dibdib. Asawa mo. Isang mapang-uyam na ngisi ang gumuhit sa labi ni Sebastian. Asawa? Isang babaeng tulad mo? Sa gitna ng tensyon, isang malakas na katok ang gumuluntang sa pintuan. Ang mga tauhan ni Sebastian, na tila may masamang balak ay paparating na. Alam ni Jade na sa oras na iyon, ang kanilang lihim na kasunduan ay hindi lamang basta tungkol sa pagmamahalan. Ito ay tungkol sa mabuhay o mamamatay. Ramdam ni Jade ang lamig ng pawis sa kanyang noo. Ang pintuan ng silid ay marahang bumukas at pumasok ang dalawang lalaking nakasuot ng itim na suit. Sila ang mga kanang kamay ni Don Alberto, ang tiyuhin ni Sebastian na matagal nang naghihintay ng kanyang pagpanaw upang makuha ang imperyo nito. Mukhang walang pa rin pagbabago ang kondisyon ng ating tagapagmana. Wika ng isa sa kanila, habang ang mga mata ay mapanuring nakatitig sa mga gamit na medikal. Nakatayo si Jade sa tabi ng kama, ang kanyang likod ay harang kay Sebastian sa ilalim ng kumot. Ramdam niya ang paninigas ng katawan ng asawa. Ang kamay ni Sebastian ay bahagyang kumakawala sa pagkakahawak sa kanya at mabilis na nagkunwaring comatose, tila isang estatwa. Umalis na kayo. Malamig na utos naman ni Jade, gamit ang boses na hindi nagpapakita ng takot. Ang asawa ko ay nagpapahinga. Hindi ninyo kailangang magbantay. Tumawa ng mapang-uyam ang isa sa mga lalaki. Asawa? Sa tingin mo ba, di namin alam ang katotohanan? Isa ka lang palabas na binayaran ng pamilya mo. Dahan-dahan lumapit ang lalaki. Inilabas ang isang maliit na hiringgilya mula sa kanyang bulsa. Kung hindi na siya gigising, bakit pa natin patatagalin ang kanyang paghihirap? Nalaki naman ang mga mata ni Jade. Alam niyang ito na ang katapusan. Pero bago pa man makalapit ang lalaki,
Naramdaman ni Jade ang biglang paggalaw sa likod niya. Isang kisap, parang kidlat na bumangon si Sebastian. Hindi siya mukhang mahina. Sa kabila ng ilang buwang pagtulog, ang kanyang galaw ay puno ng bagsik. Hinablot niya ang lalaki na may hawak ng hiringgilya at binaril iyon nang walang pag-alinlangan. Isang nakakangilong tunog ng baril ang umalingaw-ngaw sa kwarto. Sino nagbigay sa inyo ng pahintulot na humawak sa pag-aari ko? Ang boses ni Sebastian ay nangangalit. Malamig na parang yelo at matalim na parang hindi mo maintindihan sa galit. Ang mga lalaki ay nanginig sa takot. Ang bilyonaryong akala nilang patay na ay nakatayo ngayon sa harapan nila. Ang kanyang mga kulay abong mata ay tila naninigas sa puot. Sebastian? Bulong naman ng isa, hindi makapaniwala. Lumabas kayo. Utos naman ni Sebastian. Ang boses ay puno ng otoridad na hindi matatanggihan. Bago ko pa ipaalam sa buong mundo kung sino ang tunay ng mga traidor sa aking mansyon. Nang makalabas ang mga ito, bumaling naman si Sebastian kay Jade. Muli nitong hinawakan ang baba ng babae. Tinitigan na malalim sa mga mata. Sino ka talaga, Jade? Tanong naman ni Sebastian, ang kanyang boses ay naging mas mahina pa. Mas personal. At bakit mo ako pinoprotektahan sa harap ng panganib? Bumagsak ang katahimikan sa loob ng malawak na silid matapos ang kaguluhan. Humihingal si Jade. Hindi pa rin makapaniwala sa bilis ng pangyayari. Ang bilyonaryong akala niya ay mahinang biktima ay isa palang mapanganib na hayop na nagsilbi mula sa pagkakahimbing. Ngunit bago pa man makasagot si Jade sa tanong ni Sebastian, isang ingay ng mga yambag ang narinig mula sa labas ng pintuan. Hindi lang 2 tao ang bumalik, tila isang buong batalyon ng mga security na loyal sa kanyang tiyuhin ang sumugod sa mansyon. Sebastian, kailangan na nating umalis dito. Mabilis na sabi naman ni Jade. Ang kanyang instinct bilang isang doktor ay napalitan ng instinct para mabuhay. Ngunit nanatiling nakatayo si Sebastian. Kahit bakas ang panghihina sa kanyang kalamnan, matapos ang mahabang pagkakakomatos, hindi nawalan ang kanyang aura ng kapangyarihan. Hindi ako umaalis sa sarili kong teritoryo, Jade. Hindi dahil sa mga asong ito. Pero sugatan ka at hindi ka pagganap na malakas. Hindi siya pinakinggan ni Sebastian. Kinuha nito ang isang mabigat na statwa mula sa mesa at ipinangharang sa pinto habang sinisira ito ng mga tauhan sa labas. Pagkatapos, hinablot niya ang kamay ni Jade at hinila ito patungo sa isang sikretong lagusan na nakatago sa likod ng malaking bookshelf sa kwarto. Bakit mo ako kasama? Tanong ni Jade habang nagmamadali silang tumakbo sa madilim na pasilyo. Dahil simula ngayong gabi, ikaw ang aking asawa. Sagot ni Sebastian nang hindi lumilingon. At sa imperyo ko, ang sino mang nasa ilalim ng aking proteksyon ay hindi maaaring galawin ng sino man, lalo na ng mga taong gusto akong patayin. Nang makalabas sila sa hardin, hinarap ni Sebastian ang mga tauhang nakasuot ng itim gamit ang isang baril na kinuha niya sa isang nakatagong cabinet. Pinaputokan niya ang mga ilaw sa paligid. Inilubog ang buong mansyon sa kadiliman. Sa loob ng ilang minuto naging isang war zone ang marangyang mansyon. Hindi inaasahan mga kalaban na ang komatos na bilyonaryo ay marunong lumaban ng ganito. Isa-isa silang bumagsak. Nang matapos ang lahat, nakatayo si Sebastian sa gitna ng ulan. Sugatan ang balikat ngunit nanatiling nakatayo. Lumapit si Jade, hawak ang kanyang first aid kit. Sa unang pagkakataon nakita niya ang bahagyang paglambot na mukha ni Sebastian nang tumingin ito sa kanya. Bakit mo sila nilabanan para sa akin? Tanong ni Jade habang nililinis ang sugat nito. Dahil, huminto naman si Sebastian. Tinitigan ang mga mata ni Jade. Dahil kung hindi ko ipapakitang mahalaga ka,
Gagamitin ka nila para tapusin ako. Ngayon alam na ng buong mundo ang sinumang humipo sa'yo. Katumbas ay kamatayan. Sa sandaling iyon naramdaman ni Jade na hindi lang kontrata ang nagbubuklod sa kanila. May isang bagay na nagsisimula ng mabuo, isang mapanganib at malalim na koneksyon. Ang safe room sa ilalim ng library na mansyon ay puno ng mga teknolohiya at lumang kasaysayan ng pamilya Alberto. Dito sa ilalim na malabong ilaw, ang bilyonaryong akala ng lahat ay comatose ay kasalukuyang nakaupo habang tinatahi ni Jade ang sugat sa kanyang balikat. Kailangan mong pumunta sa ospital. Pakiusap ni Jade habang nanginginig ang kanyang kamay. Malalim ang sugat mo, Sebastian. Hindi ako pwedeng lumabas. Mariing sagot naman ni Sebastian. Hindi malang kumukurap ang mga mata nito sa sakit habang tinutusok ng karayom ang kanyang balat. Sa oras na malaman ng mundo na gising na ako, mauulit ang pagtatangka sa buhay ko. Hindi ko pa alam kung sino-sino sa board of directors ang nagtraidor sa akin. Napatigil si Jade sa pagtahi ng sugat nito. Napagtanto niya na ang lalaking problemadong kinakaharap ni Sebastian, hindi lang ito basta away pamilya. Ito ay isang malaking sabwatan sa loob ng kanyang sariling korporasyon. Kaya ka nagkunwaring tulog? Tanong naman ni Jade. Tumango naman si Sebastian. Mula noong araw na aksidente. Nalason ang inumin ko. Alam kong may gustong umagaw ng corona. Ang koma ko ang nagbigay sa akin ng lakas, ng loob na ipakita sa kanilang tunay na kulay. Tinignan ni Sebastian si Jade ng diretso sa mga mata. Ngayon, kailangan kita. Hindi lang bilang asawa sa papel, kundi bilang aking mata at tenga sa labas. Anong ibig mong sabihin, Sebastian? Magpapatuloy ang palabas na ako ay comatose. Paliwanag naman ng Sebastian. Ikaw ang magsisilbing tulay ko. Maglalabas ka ng mga medical bulletin. Ikaw ang mag-aasikaso ng mga papeles. At ikaw ang magmamasid kung sino ang mga taong madalas bumisita at nagtatanong tungkol sa aking kalagayan. At paano kung mahuli nila ako? Kinakabahang tanong naman ni Jade. Hindi kita hahayaang mahuli. Tugon naman ni Sebastian. Ang boses nito ay naging mahinahon pero puno ng otoridad. Sa oras na makita kong may sumubok na manakit sa'yo, hindi lang sila mawawala ng posisyon. Sisiguraduhin kong mawawala sila sa mundong ito. Napalunok naman si Jade. Napagtanto niyang ang pagpasok niya sa buhay ni Sebastian ay hindi lang pagtakas sa kanyang sariling pamilya. Ito ay pagpasok sa isang mapanganib na laro kung saan ang premyo ay buhay o kamatayan. Pumapayag ako. Sagot naman ni Jade. Matatag na ang boses pero sa isang kondisyon. Tinaasan siya ng kilay ni Sebastian. Anong kondisyon? Kapag tapos na ang lahat ng to at nakuha mo ng hustisya, bibigyan mo ako ng kalayaan. Yung totoong kalayaan. Bahagyang ngumiti naman si Sebastian. Isang bihira na ekspresyon na nagpapadagungdong sa mundo naman ni Jade. Deal. Ngunit sa ngayon, asawa kita. At ang asawa ko ay hindi basta-basta sumusuko. Sa gabing iyon, hindi lang sila naging amo at nurse. Sila ay naging magkakampi sa gitna ng digmaan. Upang maging epektibo ang kanilang plano, alam ni Sebastian na hindi maaaring magmukhang isang hamak na tagapangalaga lamang si Jade. Kailangan nitong magpakita ng tiwala sa sarili. Isang babaeng may karapatan sa yaman ng mga Alberto. Bukas, may board meeting sa Alberto Empire. Pahayag ni Sebastian habang pinagmamasdan si Jade na nag-aayos ng mga gamit medikal. Dapat kang pumunta. Ipresenta mo ako. Nanlaki naman ang mga mata ni Jade. Ako? Sa harap ng mga board members? Kilala nila ako bilang anak ng isang pamilyang halos walang koneksyon sa high society.
Pagtatawanan nila ako, Sebastian. Hindi naman sumagot si Sebastian. Tumayo siya at may tinawagan sa kanyang pribadong telepono. Hindi lumipas ang isang oras, dumating ang isang grupo ng mga eksperto sa fashion at grooming. Ang pangalan mo ay Jade Manalo. Ngunit sa harap ng publiko, ikaw ay si Mrs. Alberto. Utos ni Sebastian. Huwag kang hahayaan na maliitin ka nila. Ang kapangyarihan ko ang nasa likod mo. Simulan ang pagbabago kay Jade. Ang kanyang buhok na laging nakatali ng simple lang ay ginawang elegante. Ang kanyang mga lumang blusa ay pinalitan ng mga mas magandang disenyo na nagbibigay diin sa kanyang pinungunit matapang na tindig. Nang makita ni Jade ang kanyang sarili sa salamin, halos hindi niya makilala ang babaeng nakatingin sa kanya. Wala na ang takot. Ang nakita niya ay isang babaeng may laban. Kinabukasan pumasok si Jade sa labi ng Alberto Empire. Ang bawat mata ay nakatuon sa kanya. Ang mga bulong-bulungan ay huminto nang makita ang kanyang otoridad. Hindi na siya ang babaeng itapo ng kanyang pamilya at siya na ang reyna ng mansyon ng mga Alberto. Habang naglalakad siya patungo sa boardroom, sinalubong siya ng kanyang tiyuhin, si Don Alberto. Anong ginagawa mo rito, Jade? Hindi lugar ng mga bata ang boardroom. Huminto naman si Jade, tiningnan ang matanda ng diretso sa mga mata at ngumiti ng mapanghamon. Narito ako para ipresenta ang meeting, Don Alberto. Bilang asawa po ni Sebastian, ako ang may legal na kapangyarihan na magdesisyon sa lahat ng kanyang mga ari-arian habang siya ay nagpapahinga. Ramdam ni Jade ang panginginig ng kanyang kamay sa ilalim ng lamesa. Ngunit naramdaman niya ang presensya ni Sebastian sa pamamagitan ng singsing na suot niya. Isang tanda ng kanyang proteksyon. Sa loob ng boardroom, alam niyang simula pa nito ang pagbasag sa mga lumang batas ng imperyo at handa siyang tapusin ito. Ang annual charity gala ng mga Alberto ay hindi lamang isang pagtitipon para sa kawang gawa. Ito ang entablado kung saan sinusukat ang kapangyarihan sa high society. Karaniwan ang gabi ay para sa pagpapakita ng yaman, ngunit ngayong gabi ito ay para sa pagpapakita ng pag-aari. Pagpasok ni Jade sa ballroom, suot ang isang emerald green silk gown na hapit sa kanyang katawan. Tumahimik ang buong paligid. Bawat bulong ng mga tsismosa at mapanghusgang tingin ay tila naglaho ng bumukas ang malaking pintuan at pumasok si Sebastian. Hindi na siya ang lalaking nakaratay sa kama. Nakasuot siya ng tuxedo. Ang kanyang anyo ay mas matikas, mas mapanganib at mas makapangyarihan kaysa sa dati. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako kay Jade na tila ba ang babae ang tanging liwanag sa loob ng madilim na marangyang silid. Mrs. Alberto. Bati naman ni Sebastian na makalapit siya at sa harap ng maraming tao inabot niya ang kanyang kamay kay Jade. Nagulat ang lahat. Ang bilyonaryong kilalang malamig ay walang pakialam sa sinuman ay mismong humalik sa kamay ng kanyang asawa. Ang mga taong humahama kay Jade noong siya ay wala pang pangalan ay biglang nagbago ang timpla. Ang ilan ay nagtangkang lumapit para bumati, ngunit pinigilan sila ng malamig na tingin ni Sebastian. Nang tumunog naman ang musika para sa first dance, inakay ni Sebastian si Jade patungo sa gitna ng dance floor. Nakikita mo ba sila? Bulong naman ni Sebastian habang dahan-dahang umiikot ang kanilang katawan. Ang mga taong ito, nakahanda silang saksakin tayo sa likod kapag nakatalikod tayo. Pero ngayong gabi, kailangan nilang makita na hindi nila tayo kayang paghiwalayin. Habang sumasayaw ang bawat paghawak ni Sebastian, sa baywang ni Jade ay isang malinaw na mensahe. Siya ay pag-aari niya si Jade. Pabigat ang tingin nila sa atin, Sebastian. Ani naman ni Jade habang nakatingin sa mga matatalim na mata ng tiyuhin ni Sebastian sa malayo. Hayaan mo sila. Sagot naman ng lalaki at sa isang mabilis na kilos, hinila niya si Jade ng mas malapit dahil pagkatapos ng sayaw na to,
Malalaman nila ang babaeng itinapon ng kanyang pamilya, ang siyang magiging reyna ng imperyong ito. At ang sino mang susubukang humadlang ay hindi nasisikatan ng araw bukas. Sa gitna ng musika ng mga taong nakatingin, nakalimutan ni Jade ang kontrata. Sa sandaling iyon, sa bawat tibok ng kanilang mga puso, tila naging totoo ang lahat. Ang unwanted wife ay hindi na lang sa papel. Siya na ang puso ng bilyonaryo. Matapos ang marangyang gala ng mansyon ay bumalik sa pagiging tahimik, ngunit ang hangin sa pagitan ni Jade at Sebastian ay nagbago na. Hindi na ito ang malamig na tensyon ng dalawang taong nagpapanggap lang. Mayroon ng kuryenteng dumadaloy sa bawat pagtatagpo ng kanilang paningin. Dinala ni Sebastian si Jade sa hardin na mansyon, kung saan ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga bituin at sa malabong ilaw ng mga lamppost. Biglang bumuhos ang malakas na ulan na tila isang hudyat na hindi na nila kayang pigilan ang emosyong pilit nilang itinatago. "Bakit mo to ginagawa, Sebastian?" Tanong naman ni Jade habang ang ulan ay nagpapabasa sa kanyang suot na gown. "Bakit mo ako pinoprotektahan ng higit pa sa inaasahan ng kontrata?" Huminto naman si Sebastian sa paglalakad. Hinarap niya si Jade at sa pagkakataong ito wala nang malamig na aura ang nakita ni Jade ay ang lalaking handang magpakita ng kahinaan sa harap niya. "Dahil simula noong unang gabi na nagising ako at nakita kita nag-aalaga sa akin, hindi ka na lang naging estranghero." Mahinang tugon naman ni Sebastian. "Ikaw ang naging dahilan kung bakit gusto kong bumalik sa mundo. Ikaw ang nagbigay sa akin ng dahilan para lumaban sa mga traidor na kadugo ko." Hindi na nakapagsalita si Jade. Ang bawat takbang ni Sebastian patungo sa kanya ay nagpapabilis ng tibok ng puso niya. Na magkaharap na sila, hinaplos ni Sebastian ang basang pisngi ni Jade gamit ang kanyang mainit na palad. "Sa harap ng lahat, kailangan natin magpanggap." Bulong ni Sebastian habang dahan-dahang lumalapit ang kanyang mukha kay Jade. Ngunit dito sa gitna ng ulan at sa gitna ng ating mundo, hindi na ito pagpapanggap. Ikinapit ni Jade ang kanyang kamay sa balikat ni Sebastian. Sa sandaling naglapat ang kanilang mga labi, ang bawat takot ng pagdududa at sakit na nararamdaman ni Jade sa kanyang nakaraan ay tila naglaho. Ang halik ay hindi lamang ang pag-angkin. Ito ay isang pangako. Ito ang halik na nagpabago sa lahat. Ay hindi na lang asawa sa papel. Sa bawat haplos, sa bawat patak ng ulan, naramdaman ni Jade na siya ang tunay na pagmamay-ari ni Sebastian. At si Sebastian na kilalang walang puso ay natagpuan ang kanyang hantungan sa bisig ng babaeng akala ng lahat ay madaling madudurog. Ngunit sa likod ng mga puno sa hardin, may isang aninong nakamasid. Isang babala na ang kanilang kaligayahan ay may kaakibat na malaking panganib. Ang kapayapaan ng gabi ay hindi na nagtagal. Kinabukasan habang abala ang mga tauhan sa paghahanda ng almusal, isang hindi inaasang bisita ang dumating sa mansyon. Si Lena, ang ex-fiancé ni Sebastian na matagal nang nawala matapos ang aksidenteng kinasangkutan ng bilyonaryo. Si Lena ay isang babaeng hubog sa yaman at impluwensya. Ang uri ng babaeng inaasahan ng pamilya Alberto na mapapangasawa ni Sebastian. Nang makita niya si Jade na naglalakad sa bulwagan, matalim ang kanyang mga mata na parang may gustong pumatay. "Kaya pala nagtago ka sa mansyong to, Sebastian," wika naman ni Lena habang nakatingin sa lalaking nakalabas lang ng opisina dahil sa isang babaeng walang halaga. Isang doktor na ginamit lang ang sitwasyon para makuha ang yaman mo. Napatigil naman si Jade sa paghakbang. Ramdam niya ang pait sa mga salita. Ngunit bago pa man siya makasagot, naramdaman niya ang presensya ni Sebastian na tumabi sa kanya. Hinawakan nito ang kanyang kamay na mahigpit. Isang senyales na hindi siya nag-iisa. "Lena, hindi mo alam ang sinasabi mo." Malamig na tugon naman na Sebastian. Hindi naman natinag si Lena. Inilabas nito ang isang makapal na dokumento
at inilapag sa hapagkainan. Alam ko na ang lahat, Sebastian. Alam ko ang kontrata. At mas nakakasama pa, nakipag-ugnayan ako sa pamilya ni Jade. Alam mo ba kung anong klaseng pamilya ang kinabibilangan ng asawa mo? Biglang bumukas ang pintuan at pumasok ang mga magulang ni Jade, kasama ang ilang mga reporters na tila binayaran ni Lena para ilantad ang katotohanan. Jade, anak, bakit hindi mo sinabi sa amin na kinulong ka na Sebastian dito? Pagpapanggap naman ng ina ni Jade, habang ang mga kamera ay nakatutok sa kanila. Sinabi ng mga otoridad na ikaw ay bihag ng isang lalaking wala ng pag-asang magising pa. Ginamit ni Lena ang pagkakataong iyon upang siraan ang reputasyon ni Jade sa mata ng publiko. Ipinakita niya ang mga peking ebidensya na si Jade ay nagnakaw ng pera mula sa mga account ng mga Alberto. Ngayon, Sebastian, mapang-uyam na ngisi naman ni Lena. Pipiliin mo ba ang isang babaeng traidor? O babalik ka sa kinabukasan na binuo natin? Tumingin naman si Jade kay Sebastian. Sa kanyang mga mata ay mababakas ang matinding pagkabahala. Alam niyang ito ang susubok sa kanilang ugnayan. Ang mga anino na nakaraan na handang sumira sa kanilang kasalukuyang mundo. Nanahimik naman si Sebastian. Ngunit ang kanyang mga kamay ay nakakuyong. Ang laro ay naging mas madumi. At ang bawat desisyon niya ngayon ay magtatakda kung siya ba ay mananatiling bilyonaryo o mawawala ng lahat. Kasama na ang babaeng nagsimula ng magpatibok ng puso niya. Ang tensyon sa loob ng mansyon ay tila isang bumbang anumang oras ay sasabog. Ang mga reporters ay patuloy sa pagkuha ng litrato habang si Lena ay nakangisi. Kampanting hawak ang naratibong siya ang biktima at si Jade ang manloloko. Ang ina ni Jade ay patuloy na sa pag-arte sa pagiging nag-aalalang magulang kahit na ang totoo ay pera lang ang habol nito. Sumagot ka, Sebastian! Sigaw naman ni Lena. Pilit na hinahatak ang atensyon ng bilyonaryo. Ipakita mo sa lahat ang tunay na kulay ng babaeng ito. Tumingin naman si Sebastian sa paligid. Bawat mukha ay puno ng panghuhusga. Tumingin siya kay Jade na nakatayo lang ng matuwid. Bagaman makikita ang pamumutla ng kanyang mukha. Walang sinasabi si Jade. Hindi siya nagpaliwanag. Hindi siya umiiyak. Alam niyang sa oras na ito, ang bawat salita niya ay gagamitin laban sa kanya. Tapos na ba kayo? Ang malamig na tinig naman ni Sebastian ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Sapat para patigilin ang mga reporters sa kanilang pag-uusap. Tumayo si Sebastian at dahan-dahang lumakad patungo sa hapagkainan. Kinuha niya ang mga dokumentong inilatag ni Lena at isa-isang pinunit ang mga ito sa harap ng lahat. Sa tingin niyo ba, ay ganun ako kadaling maloko? Tanong naman ni Sebastian. Ang kanyang tinig ay puno ng panganib. Sebastian, ano to? Tanong naman ni Lena. Biglang nawala ang kanyang pagiging kampante. Ang mga dokumentong ito ay gawa-gawa lamang. Sagot naman ni Sebastian habang itinuturo ang mga reporters. At kayo? Ang pagpasok niyo rito ay walang pahintulot at isang krimen. Alam niyo ba kung ano ang parusa sa pagsira sa reputasyon ng mga Alberto? Bumaling si Sebastian kay Jade. Sa harap ng lahat, kinuha niya ang kamay ni Jade at hinalikan nito. Ang babaeng ito ang nagligtas sa buhay ko. Noong ang lahat na nagkukunwaring malapit sa akin ay naghihintay na lang nang mamatay ako. Tumingin si Sebastian kay Lena. Ang kanyang mga mata ay naninigas sa puot. Lena, hindi mo ako kailanman nakilala. Akala mo ay mahina ako. At akala mo ay madali akong madudurog. Ang asawa ko, nagkakamali ka. Tumawag si Sebastian ng mga security. Palabasin na lahat ng mga reporters na to.
At Lena, huwag ka na magpapakita sa teritoryo ko. Sisiguraduhin kong hindi lang ang reputasyon mo ang mawawala sa'yo. Nang umalis ang mga tao, naiwan silang dalawa ni Jade. Ang katahimikan ay muling bumalik, ngunit ngayon, ramdam ni Jade ang bigat ng pagtatanggol ni Sebastian. Alam niyang sa ginawa ni Sebastian, opisyal na niyang idiniliklara ang digmaan laban sa lahat ng kumakalaban kay Jade. Bakit mo ginawa yun? Tanong ni Jade, ang boses ay pabulong. Mas lalo silang magagalit sa'yo. Hayaan mo sila. Sagot naman ni Sebastian habang hinihila si Jade papalapit sa kanyang dibdib. Dahil simula ngayon, hindi ka nalang asawa sa papel. Ikaw ang reyna ng buhay ko. At ang sino mang kumalaban sa'yo ay kumakalaban rin sa akin, Jade. Hindi nagkamali si Sebastian. Ang pagtatanggol niya kay Jade ay nagsilbing mitya para sumiklab ang isang malawakang digmaan sa loob ng imperyo ng Alberto. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang kanyang tiyuhin na si Don Alberto. Nagsimula itong magpakalat ng mga pekeng balita at nag-organisa ng isang emergency board meeting upang patalsikin si Sebastian mula sa pagiging CEO, gamit ang dahilan na hindi pa sapat ang mental at physical na kakayahan ng huli. Ngunit hindi nila alam na si Sebastian ay kasama si Jade ay handa na sa ganitong hakbang. Handa ka na ba? Tanong naman ni Sebastian habang naglalakad sila sa koridor patungo sa boardroom. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay parang apoy. Handa na ako, Sebastian. Maikling sagot naman ni Jade. Hawak niya ang isang tablet na naglalaman ng mga ebidensya na malawakang korupsyon, money laundering, at pagtataksil ni Don Alberto at ng mga kasabwat nito sa board members. Pagbukas ng pintuan ng boardroom, ang lahat ng mga mata ay tumingin sa kanila. Ang tensyon ay ramdam sa hangin. Si Don Alberto na nakaupo sa dulo ng mahabang mesa ay tumayo at ngumiti ng mapang-uyam. Sebastian, mabutit narito ka. Pinagbobotohan namin ang pagpapatalsik sa iyo bilang CEO dahil sa iyong kawalan ng kakayahan matapos ang iyong mahabang pagkakakomatose. Deklara naman ni Don Alberto. Hindi sumagot si Sebastian. Sa halip hinila niya ang upuan para kay Jade at pinaupo ito sa tabi niya bago siya naupo sa dulo ng mesa, ang pwesto ng tunay na kapangyarihan. Bago kayo magbotohan, wika naman na Sebastian. Ang kanyang boses ay dumadagundong sa buong kwarto. Siguraduhin ninyong nabasa ninyo ang dokumentong ipinadala ni Dr. Jade Manalo sa inyo ng mga device. Biglang nagbago naman ang reaksyon ng mga board members. Isa-isa silang nag-scroll sa kanilang mga tablet. Ang kanilang mga mukha ay namutla. Lahat ng ebidensya ng pagpapatalsik ni Don Alberto mula sa mga pekeng kontrata hanggang sa pagtatangka sa buhay ni Sebastian ay nakalantad na. Ito ay kasinungalingan! Sigaw naman ni Don Alberto na unti-unting nawawalan ng kontrol. Hindi, Tito. Malamig na sagot naman ni Sebastian habang itinataas ang isang video recording kung saan kitang-kita ang pagtatagpo ni Don Alberto at ng mga taong nagtangkang pumatay sa kanya. Ito ay hustisya. Sa isang iglap, ang imperyo na akala ng lahat ay babagsak ay nagpakita ng mas matinding lakas. Ang mga security team ni Sebastian ay pumasok at dinala si Don Alberto palabas habang ang mga board members na kasabwat ay nagmamakaawang manatili sa kanilang mga posisyon. Habang nagaganap ang lahat ng ito, nakatingin lang si Jade kay Sebastian. Napagtanto niya na ang lalaking ito ay hindi lang basta bilyonaryo. Siya ay isang estrangherong walang kapantay. Sa gitna ng gulo, ang imperyo ni Sebastian ay nag-aalab na sa tabi niya. Ang babaeng itinapon ng lahat ay nakatayo ng matatag bilang reyna ng kumpanya nito. Matapos ang maingay at magulong pagtatanggal sa mga traidor sa loob ng kumpanya, dinala ni Sebastian si Jade sa pinakamataas na palapag ng kanilang mansyon.
Isang pribadong balkonahe na tanaw ang buong syudad na nagniningning sa ilalim ng mga bituin. Masyadong mabilis ang mga pangyayari mula sa pagiging asawa sa papel hanggang sa pagiging katuwang sa pagligtas ng kumpanya. Ramdam ni Jade ang pagod, ngunit higit sa lahat ramdam niya ang bigat ng tingin ni Sebastian sa kanya. Nagawa natin, Sebastian. Bulong naman ni Jade habang nakatingin sa malayo. Wala na ang mga taong nais sumira sa iyo. Lumapit si Sebastian sa kanya. Hindi ito ang malamig na bilyonaryong nakilala niya noong una. Ang kanyang mga mata ay puno ng emosyong hindi niya kailanman na ipakita sa kahit na sino. Marahan itong iniharap si Jade sa kanya. Nagawa natin, Jade. Pag-uulit naman ni Sebastian. Ngunit Jade, may isang bagay na hindi ko pa nasasabi sa iyo. Uminto ang hininga naman ni Jade. Ang lamig ng gabi ay napalitan ng init ng presensya ng lalaki. Akala mo ba ginawa ko lang to dahil kailangan kita sa kumpanya? Tanong naman ni Sebastian. Ang kanyang tinig ay garalgal at puno ng katapatan. Noong mga panahong nasa gitna ako ng kawalan. Noong mga panahong hindi ako alam kung gigising pa ba ako o hindi. Ang tanging boses na naririnig ko ay sa iyo lang. Ikaw ang nagbigay sa akin ng dahilan para manatiling buhay. Dahan-dahang hinaplos ni Sebastian ang pisngi ng asawa. Hindi ka lang instrumento para sa aking pagaling, Jade. Ikaw ang dahilan kung bakit gusto kong manatiling gising. Ikaw ang dahilan kung bakit ayaw ko nang bumalik sa pagiging malamig. At walang pusong lalaki na dati ay ako. Pero Sebastian, bulong naman ni Jade, hindi makapaniwala sa naririnig. Mahal kita, Jade. Ang pag-amin ni Sebastian, hindi bilang asawa sa kontrata, kundi bilang babaeng nagpabago sa buong mundo ko. At ngayon na ligtas na ang lahat, hindi na ako papayag na maging asawa sa papilang ang turingan natin. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, isang tunay na pag-amin ang bumasag sa lahat ng pader na itinayo ni Sebastian. Hindi na ito laro, hindi na ito plano. Ito ay pagsisimula ng isang pag-ibig na hindi na nila kayang itago pa. Ang pag-amin ni Sebastian ay parang isang matamis na melody sa gitna ng unos. Ngunit sa mundong kanilang ginagalawan, ang kaligayahan ay laging may katapat na panganib. Kinabukasan nagpasya ang mag-asawa na magtungo sa isang pribadong isla para sa ilang araw na pahinga. Isang pagtakas mula sa ingay ng syudad at sa mga aninong naiwan ng mga traidor. Ngunit hindi nila alam na ang mga sugat na iniwan ni Don Alberto sa organisadong krimen ay hindi pa lubos na natutuyo. Habang pinabaybay nila ang mabatong kalsada patungo sa kanilang pribadong filia, biglang nagkaroon ng malakas na pagsabog sa unahan ng kanilang sasakyan. Sebastian, kapit! Sigaw naman ni Jade habang ang kanilang sasakyan ay nawawalan ng kontrol dahil sa tama ng bala sa gulong. Hindi nagpanik si Sebastian. Sa kabila ng panganib ng kanyang prioridad ay ang kaligtasan ng asawa. Agad niyang ipinihit ang manibela patungo sa isang bangin na may makapal na mga puno upang iligaw ang mga sniper na sumusunod sa kanila. Tumigil ang sasakyan sa gitna ng kagubatan. Matapos mabangga sa isang puno, ang usok ay bumabalot sa paligid. Jade, ayos ka lang ba? Tanong naman ni Sebastian, agad na sinuri ang katawan ng asawa para sa anumang sugat. Ayos lang ako, Sebastian. Sagot naman ni Jade, bagamat nanginginig ang kanyang kamay. Pero ikaw, Sebastian. Napansin ni Jade ang pulang mantsa sa gilid ng tagiliran ni Sebastian. Natamaan ito ng isang sniper mula sa pagsabog. Kahit sugatan, pilit na bumaba si Sebastian sa sasakyan at inilabas sa kanyang baril. Huwag kang lalabas. Utos ni Sebastian. Mananatili ako sa labas para harapin sila. Kung hindi ako bumalik sa loob ng 10 minuto, tumakbo ka patungo sa dalampasigan. May magsusundo sa iyo roon. Hindi, Sebastian. Hindi kita iiwan. Pagpupumilit naman ni Jade, sa kanyang mga mata ay puno ng luha. Tumingin si Sebastian kay Jade na may matinding pagmamahal. Jade, ang buhay mo ang pinaka-importanteng bagay sa mundong ito para sa akin.
Iligtas mo ang sarili mo at ililigtas ko ang ating bukas. Sa isang iglap nagbago ang anyo ni Sebastian. Hindi na siya ang bilyonaryong nakasuot ng suit. Siya ay isang mandirigma na handang ialay ang kanyang buhay para lamang masiguro na ang babaeng mahal niya ay mananatiling ligtas. Narinig ni Jade ang palitan ng putok ng baril sa labas. Ang bawat tunog ay parang isang dagok sa kanyang puso. Ang bawat putok ng baril sa labas ay tila tumatago sa puso ni Jade. Hindi siya makapaghintay. Bilang isang doktor, ang kanyang natural na instinct ay iligtas ang buhay at hindi niya hahayaang mamatay ang lalaking nagbigay sa kanya ng halaga. Sa kabila ng utos ni Sebastian, lumabas si Jade sa sasakyan gamit ang kanyang medical kit at isang maliit na flashlight. Gumapang siya sa madilim na kagubatan. Iniiwasan ng bawat yabag ng mga tauhang naghahanap sa kanila. Nakita niya si Sebastian sa hindi kalayuan. Nakasandal sa isang puno, hinihingal at hawak ang tagiliran na puno ng dugo. Sebastian! May hinang tawag naman ni Jade. Lumingon si Sebastian. Nanlaki ang mga mata sa gulat. Sabi ko sa'yo lumayo ka. Huwag kang magmatigas. Mabilis na lumapit naman si Jade gamit ang kanyang kasanayan. Agad niyang nilapatan ng paunang lunas ang sugat ni Sebastian. Kahit sa gitna ng panganib, ang mga kamay ni Jade ay hindi nanginig. Kailangan nating umalis dito. May paparating pa ng ibang grupo. Sa sandaling iyon, ang buong mundo ay nag-aabang. Ang balita tungkol sa pag-atake sa bilyonaryo ay kumalat na gaya ng apoy. Ang media, ang mga investors at ang mga kaaway ni Sebastian ay nakatutok sa kung ano ang mangyayari. Si Sebastian Alberto, ang taong itinuturing na unfeasible, ay nakikipaglaban para sa kanyang buhay sa gitna ng gubat. Jade, kung sakaling hindi tayo makalabas dito. Panimula ni Sebastian, ang kanyang boses ay mahina dahil sa dami ng dugong nawala. Huwag kang magsasalita ng ganyan. Putol naman ni Jade habang iginagapang ang braso ni Sebastian sa kanyang balikat. Nangako ka na poprotektahan mo ako habang buhay. Paano mo gagawin yun kung susuko ka ngayon din? Sa tulong ng gabi at ng katalinuhan ni Jade sa paghahanap ng mga medical plants para sa pain relief at paggamit ng mga pressure points para patigilin ang pagdurugo na gawa nilang makapagtago sa isang kuweba malapit sa dalampasigan. Dito sa gitna ng kadiliman, sinimulang gamutin ni Jade ang malalim na sugat ni Sebastian. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Sebastian ang Dr. side ni Jade. Matapang, porsigido, at handang labanan ang kamatayan para lamang sa kanya. Sa harap ng mundo, ako ang bilyonaryo. Bulong ni Sebastian habang tinitingnan ang pag-aalaga ni Jade. Pero dito sa harap mo, isa lang akong lalaking nagpapasalamat na ikaw ang asawa ko, Jade. Habang ang mga kaaway ay naghahalughog sa paligid, ang kanilang koneksyon ay lalong tumitibay. Alam nilang kapag nakaligtas sila, wala nang sino mang makakapigil sa kanila. Makalipas ang ilang araw na pagtatago at pagpapagaling sa isang lihim na klinika sa probinsya, bumalik sina Sebastian at Jade sa syudad. Hindi sila bumalik bilang ang mga taong nagtatago, kundi bilang mga taong handang singilin ang utang ng mga taong nagtangka sa kanilang buhay. Ang unang target ni Jade, ang kanyang sariling pamilya. Walang paabiso, pumasok ang mag-asawa sa mansyon ng mga Manalo. Ang mga magulang ni Jade na abala sa pag-aayos ng mga dokumento upang tuluyang kunin ang ari-arian ni Jade na sanay napunta sa kanila dahil sa kamatayan nito, ay natigilan na makita ang mag-asawa. Jade? Nauutal na tanong ng kanyang ama. Akala namin wala na kayo. Buhay na buhay. Matigas na sagot naman ni Jade. Hindi na siya ang mahiyain at sunod-sunurang anak. Nakatayo siya sa tabi ni Sebastian na tila isang reyna, suot ang tatag ng loob na hindi kailanman na ipakita sa loob ng tahanang iyon.
Dito tayo para sa isang malinaw na usapan. Dagdag naman ni Sebastian. Habang ang mga tauhan nila ay naglalagay ng mga dokumento sa mesa. Ang bawat sentimong ninakaw ninyo kay Jade at ang bawat paninirang puri na ginawa ninyo sa kanya sa harap ng media ay may katumbas na legal action. Anak, pamilya tayo. Pakiusap ng kanyang ina. Pilit na lumalapit kay Jade. Umatras naman si Jade. Pamilya? Ang pamilya ay nagmamahalan. Hindi nagbebenta ng miyembro na parang paninda lang. Mula ngayon, wala na kayong kapangyarihan sa akin. Ang bawat koneksyon ko sa inyo ay pinuputol ko na. At dagdag ni Sebastian, kung susubukan ninyong lapitan si Jade muli, hindi lang batas ang haharapin ninyo. Haharapin ninyo ang galit ng isang Alberto. Sa loob ng ilang minuto gumuho ang mundo ng mga manalo. Ang kanilang gahaman ay nagbunga ng pagkawala ng lahat. Nang lumabas si Jade at Sebastian sa mansyong iyon, huminga ng malalim si Jade. Ang mabigat na pasanin na dala-dala niya sa loob ng maraming taon ay tuluyang nawala na. Tapos na ba? Tanong ni Sebastian habang hinahawakan ang kamay ni Jade. Tapos na, sagot ni Jade habang tumutulo ang isang luha ng kaluwagan. Salamat, Sebastian. Ngumiti ang bilyonaryo at hinalikan ang kanyang noo. Wala kang dapat ipagpasalamat ngayon. Ngayon, handa ka na bang harapin ang ating bagong simula? Ang ingay ng lungsod ay napalitan ng mahinahong hampas ng alon sa pangpang. Matapos ang lahat ng unos, dinala ni Sebastian si Jade sa isang pribadong isla sa Palawan. Isang lugar na pamamay-ari ng mga Alberto kung saan walang sino man ang makakaabala sa kanila. Dito walang board meetings, walang mga traidor na kadugo, at wala ng kontratang nagbubuklod sa kanila. Ang tanging naroon ay 2 pusong natutong magmahal sa gitna ng panganib. Isang gabi habang nakaupo sila sa buhanginan at pinagmamasdan ang liwanag ng buwan na tumatama sa dagat, kinuha ni Sebastian ang isang maliit na box mula sa kanyang bulsa. Hindi ito ang singsing ng kasunduan na ibinigay niya kay Jade noon. Ito ay isang bagong singsing, isang simbolo ng pagpili, hindi ng obligasyon. Jade, simula ni Sebastian. Ang kanyang boses ay malambot ngunit puno ng determinasyon. Nung una kitang nakilala, akala ko ikaw ay isa lamang peraso sa aking laro. Pero binago mo ang lahat. Hindi mo lang binago ang imperyo ko. Binago mo rin ang pagkatao ko. Lumuhod si Sebastian sa harap ni Jade sa buhanginan. Jade Manalo, ang kontrata natin ay wala na. Malaya ka nang umalis kung gusto mo. Pero ang tanong, mananatili ka ba sa tabi ko? Hindi bilang asawa sa papel, kundi bilang tunay na katuwang sa buhay. Mahal kita at gusto kong maging ikaw ang reyna ng buhay ko habang buhay. Napahagulhol si Jade sa sobrang saya. Ang babaeng itinuring na basura ng kanyang pamilya ay pinapahalagahan ngayon ng isang lalaking kinatatakutan ng buong mundo. Oo, Sebastian, sagot ni Jade habang hinihila ang lalaki para sa isang mahigpit na yakap. Mananatili ako, kahit saan ka, kahit kailan. Isinot ni Sebastian ang singsing sa daliri ni Jade. Sa ilalim ng mga bituin, nagpalitan sila ng pangako. Walang witness, kundi ang dagat at ang hangin. Para sa kanila, iyon ang pinakamahalagang kasunduan na kanilang binubuo. Ang sumunod na mga araw ay puno ng kapayapaan. Naglalakad sila sa dalampasigan, nagluto na magkasama at nagbahagi ng mga kwento tungkol sa kanilang mga pangarap na hindi naman pala ganoon kalayo sa isa't isa. Natutunan ni Jade ang tunay na Sebastian, ang lalaking mahilig sa sining, ang lalaking marunong mangarap, at ang lalaking kayang maging malambot para sa taong mahal niya.
Ito ang bagong simula, isang buhay na hindi nakakulong sa takot, kundi malayang nakadungaw sa kinabukasan. Ang pagbabalik ni Sebastian at Jade sa syudad ay hindi tahimik. Ito ay isang deklarasyon ng tagumpay. Isang malaking press conference ang inorganisa sa main headquarters ng Alberto Empire. At sa pagkakataong ito, hindi lang para sa mga investor, kundi para sa buong mundo. Nakatayo si Sebastian sa podium. Ang kanyang tindig ay puno ng otoridad, na tanging ang isang tunay na leader lang ang nagtataglay. Sa kanyang tabi ay si Jade na nakasuot ng isang simpleng puting dress. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kumpiyansa. Maraming balita ang kumakalat tungkol sa isang kalusugan at sa mga nakaraang buwan ng krisis sa loob ng ating kumpanya. Panimula naman na Sebastian. Ngunit ngayon, narito ako upang linawin ang lahat. Ang Alberto Empire ay hindi lamang nakaligtas. Ito ay muling isinilang. Tumingin siya kay Jade at sa harap ng libu-libong kamera, hinawakan niya ang kamay ng asawa. Sa gitna ng aking pinakamadilim na sandali, may isang taong hindi ako iniwan. Ang babaeng itunurong ng iba na mahina. Ang babaeng itinapo ng kanyang sariling pamilya. Siya pala ang nagmamay-ari ng susi sa aking pagbabalik. Siya ang aking asawa, ang aking doktor, at ang aking reyna. Bumaling si Sebastian sa mga tao. Ang kanyang boses ay naging mariin at puno ng babala. Ang susubukang humawak sa kanya ay susubok sa imperyo. Mula sa araw na ito, ang lahat ng batas ng aking kumpanya ay binabago ko para sa kanya. Ang proteksyon ko para sa kanya ay hindi lamang hanggang sa aking buhay. Ito ay habang buhay. Isang malakas na palakpakan ang umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Ang unwanted wife ay wala na. Ang natitira na lamang ay si Jade Alberto, ang babaeng nagpatibok sa puso ng isang malamig na bilyonaryo at nagpatunay na sa dulo ng lahat, ang pag-ibig ang pinakamakapangyarihang sandata. Pagkatapos ng press conference, lumabas silang dalawa sa gusali. Sa labas sinalubong sila ng liwanag ng araw. Hindi na sila natatakot sa mga anino na nakaraan. Hawak kamay silang naglalakad patungo sa kanilang sasakyan, handang harapin ang mundo ng magkasama. Ano na ang susunod? Tanong ni Jade habang nakatingin sa asawa. Gumiti si Sebastian, isang ngiting totoo at puno ng pag-asa. Ang susunod ay ang buhay na matagal na nating hinihintay. Walang kontrata, walang laro, tanging tayo lamang, Jade. Sa pag-andar ng kanilang sasakyan, iniwan nila ang nakaraan. Ang kanilang kwento ay magsisilbing alamat. Isang pag-ibig na hindi lamang nakaligtas sa unos, kundi nagpatunay na sa piling ng tamang tao, ang bawat sugat ay nagiging lakas at ang bawat takot ay nagiging tapang. Ang dating malamig, madilim at walang pusong mansyon ng mga Alberto ay hindi na nakakakilabot tulad noon. Sa halip ito ay napuno ng init ng buhay, ng kulay ng mga yabag na maliliit na paa na tumatakbo sa mga marmol na sahig. 5 taon na ang lumipas mula nang ibagsak nila ang mga traidor, putulin ang ugnayan sa mapagsamantalang pamilya, at muling itayo ang kanilang tadhana sa ibabaw ng katotohanan at pagmamahalan. Ang kumpanya ay mas matatag kaysa kailanman. Ngunit para kay Sebastian, ang pinakamahalagang tagumpay ay hindi ang bilyong-bilyong dolyar sa kanyang mga accounts, kundi ang pamilyang binuo niya kasama ang babaeng minsan ay tinawag niyang unwanted wife. Sa hardin kung saan minsan silang nagsumpaan sa gitna ng ulan, makikita ngayon sa Sebastian ang kinatatakutang bilyonaryo na nakaluhod sa damuhan, nakasuot ng simpleng puting polo na may mantsa na ng putik. Habang nagpapanggap na kabayo para sa kanilang 4 na taong gulang na Sebastian Jr. o mas kilala bilang Bash. "Huli ka, Dad!" sigaw ng bata habang masayang nakasakay sa likod ng kanyang ama.
Aba, mukhang malakas ang aking munting prinsipe ngayon ah. Tawa naman ni Sebastian. Isang malalim at masayang tawa na kailanman ay hindi naririnig na mundo noon. Mula sa malaking balkonahe sa ikalawang palapag, pinapanood sila ni Jade habang may hawak na tasa ng tsaa. Suot nito ang isang simpleng floral na bestida. Ang mahabang buhok ay nakatali na maluwag. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa labis na kaligayahan. Sebastian, Bash, kakain na! Tawag naman ni Jade. Ang boses nito ay umalingaw-ngaw sa hardin. Sapat na para agad na mapalingon ang mag-ama. Dali-daling tumayo si Sebastian. Kinarga ang anak sa kanyang isang braso habang ang kabilang kamay ay sumaludo na parang sundalo. Masusunod, mahal ko. Na makapasok sila sa loob na maliwanag na dining room, inilapag ni Sebastian ang anak sa high chair bago dahan-dahang lumapit kay Jade. Agad niyang niyakap ang asawa mula sa likod. Ibinaba ang kanyang baba sa balikat nito at isiniksik ang mukha sa leg nito upang amuyin ang pamilyar na bango ng vanilla at sabon. Ang bango naman nito, bulong naman ni Sebastian. Ang boses ay naging malambot at pabulong na para lang kay Jade. Pero mas mabango ka. Sobra ka naman dumikit, Sebastian. Nakangiting saway naman ni Jade. Bagaman hindi niya napigilan ang mapapikit sa init ng yakap ng asawa. Nandito si Bash. Baka gayahin ka. Hayaan mo siyang matuto. Pabirong sagot naman ni Sebastian bago hinagka ng mabilis ang pisngi ni Jade. Dapat makita ng anak natin kung gaano kamahal ng ama niya ang kanyang ina. Habang kumakain sila, tahimik na pinagmamasdan ni Jade ang paligid. Napuno ng mga litrato nila ang dingding. Ang dating blangkong mga pader na mansyon mula sa kanilang simpleng kasalan sa pribadong isla. Ang mga panahong naglalakbay sila sa iba't ibang bansa hanggang sa araw na ipinanganak si Bash. Walang bakas ng takot, walang anino na nakaraan. Ang tanging naroroon ay kapayapaan na sila mismo ang nagsumamong makuha. Matapos ang hapunan at nang makatulog na si Bash sa kanyang silid, nagtungo na ang mag-asawa sa pribadong balkonahe. Tanaw mula roon ang mga bituin at ang mga nagniningning na liwanag ng syudad sa malayo. Inabot ni Sebastian kay Jade ang isang baso ng pulang alak bago siya tumabi rito sa pagkakasandal sa railings. Naalala mo pa ba noong gabing pumasok ka sa kwarto ko? Basag ni Sebastian sa katahimikan. Ang mga mata ay nakatingin ng diretso kay Jade. Noong panahong akala ko ang tanging silbi mo lang ay maging tagapangalaga ng isang komatos na lalaki. Ngumiti naman si Jade. Uminom ng kaunti sa kanyang alak. Paano ko naman po makakalimutan yun? Akala ko noon mamamatay na ako sa takot sa'yo. Ang talas ng mga mata mo, kulay abo at parang handang pumatay. Dahil iyon ang tanging paraan para mabuhay ako sa mundong puno ng mga taong gustong umagaw sa posisyon ko. Seryosong tugon naman ni Sebastian. Hinawakan niya ang kamay ni Jade, idinikit ang palad nito sa kanyang dibdib, kung saan mararamdaman ang malakas at matatag na pagtibok ng puso niya. Pero binago mo ang mundong iyon, Jade. Pinalitan mo ng liwanag ang kadiliman. Hinarap ni Jade si Sebastian. Hinaplos niya ang mukha ng asawa. Ang matipunong panga, ang mga pilikmatang minsan ay tiningnan niya habang natutulog pa ito na mahimbing. Para sa buong mundo, ikaw ang malamig na bilyonaryo na walang sinisino. Bulong ni Jade, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Pero para sa akin, ikaw ang tahanan ko, Sebastian. Ikaw ang nagpatunay na ang isang babaeng itinapon at maniniliit ng iba ay maaari pa palang maging reyna sa puso ng pinakamakapangyarihang lalaki. Hindi na sumagot si Sebastian sa pamamagitan ng mga salita. Sa halip, inilapit niya ang kanyang mukha at inangkin ang mga labi ni Jade sa isang halik na puno ng pangako. Isang halik na nagsasabing, sa kabila ng lahat ng unos na dumaan, sila pa rin ang nagwagi. Sa ibabaw ng marangyang mansyon na yon, sa ilalim ng mga nagniningning na bituin,
Natapos ang kwento ng isang kontrata. Ngunit nagsimula ang walang hanggang pag-ibig. Isang kwento ng babaeng itinuring na hindi gustong asawa, na sa huli ay naging nag-iisang reyna ng buhay at kumpanya ng nag-iisang Sebastian Alberto.